Samantala, kabilang sa mga namimighati sa pagkamatay ni Ray Bernard Peñaranda ang mga dati niyang guro sa high school. Ang nanay naman niya, hindi raw galit, kundi awa ang nadarama para sa mga salarin. Mula sa Tanay Rizal, nakatutok live si June Veneracion. June? Vicky, ikatlong gabi na ngayon ng burol ng napatay na UP Los Baños student na si Ray Bernard Peñaranda dito nga sa kanilang bahay sa Tanay Rizal. At halos isa lang ang sinasabi ng mga nakikiramay ngayon dito, Vicky, nakakapanghinayang daw ang pagkawala ng isang matalino, mabait at reliyosong bata. Sa dingding ng bahay ng pamilya Peñaranda, nakasabit ang mga kwadrong pinagawa ng mga magulang ni Ray Bernard. Laman ng mga kwadro ang kanyang larawan at mga medalya na nakuha mula elementary hanggang high school. Patunay kung gaano ipinagmamalaki ng mga magulang ang kanilang bunsong anak. Salutatorian siya ng elementary at valedictorian ng high school. Sayang nga lang at nung iayos namin ang medalya, isusurpresa na sana namin siya, kami na nga nang nasurpresa. Hindi na nga nakita ni Ray ang sorpresang inihanda ng kanyang mga magulang. Nung linggo, nasaksak siya at napatay ng mga hold-upper sa isang subdivision sa labas ng campus ng UPLB. Wala raw nakuhang pera mula sa biktima. Sabi nga nila, failure yung robbery ng anak ko kasi wala silang nakuha. Pero ang laki ng nakuha nila ang buhay ng anak ko. Kabilang sa mga dumalaw na sa burol ang mga dating guro ni Ray. Ang high school teacher niya na si Melinda Odi, hindi mapigilan ang emosyon. Hinayang na hinayang ako dun sa alam kong maliwanag ng kinabukasan niya kasi may talent talaga siya, friendly siya, humble siya. Pero hindi galit kundi awa ang nararamdaman ng ina ng biktima para sa mga taong kumitil sa buhay ng anak niya. Ang kanyang ama naman, natutunan na raw ang magpatawad. Bagaman, dapat pa rin daw managot sa batas sa mga suspect. Ako nag-delay minister ako sa simbahan is tinuturo naman sa amin na palagi magpapatawad, ganyan. So, wala namang yung masakit kahit masakit hindi mo pwedeng magtanim ng galit sa gumawa sa iyo ng bagkus ipapanalangin namin na sana is magbago yung gumawa nito. Aminin niya yung kasalanan, sumuko siya, then pagbayaran niya. I pity them kasi hindi nila nagamit ng tama yung binigay sa kanila ng Diyos Sa linggo nakatakdang ilibing ang UPLB student, sabi ng kanyang mga kamag-anak, sana raw ay si Ray na ang huling biktima ng kriminalidad sa may campus ng UPLB. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Magandang balita naman po, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwang ito. Pero kung hindi raw kayo wise, baka lumobo pa rin ang babayarin ninyo ngayong panahon ng tag-init. At yan ay kung kailan mas madalas ang paggamit ng ventilador at air conditioner. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong buwan ng Marso, bababa ng 24 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente sa mga Meralco customer. Bumaba kasi ang generation charge o halagang binabayaran sa mga kumpanyang lumilikha ng kuryente. Kaya ang bahay na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, bababa ang bayarin ng 48 pesos. There were less plants on outage during February. Tumaas din yung generation ng mga hydro plant. Tapos nakapag-contribute din yung Visayas grid exporting to the Luzon grid. Ang mas mababang singil sa kuryente, mararamdaman na raw sa electric bill ngayong Marso. Ngayong pumasok na ang panahon ng tag-init, sigurado mapapalakas sa inyong paggamit sa mga cooling devices tulad na lang ng electric fan at aircon. Kaya naman kung di magiging wise sa paggamit ng mga appliances, posible pa rin lumobo ang inyong bayarin sa kuryente. At asahan natin na sa susunod na mga araw ay pwede tayong makaranas ng mga mas mainit pang temperatura. Wala na po tayong nakikitang amihan o yung malamig na masa ng hangin na mula dito sa mainland Asia. Buwan ng Marso at Abril kadalasang naitatala ang pinakamainit na temperatura. Kaya sa pag-aaral ng Meralco, ito rin ang mga panahong sumisipa ang buwan ng konsumo. Ang pamilya Teves, mahigit 3,000 ang buwan ng bill sa kuryente. Halos wala kasing patayan ng 6 nilang electric fan. Wala pong patayan yung electric fan po namin. Kasi mga baby. Dahil po may mga babies po. Taas na taas po kami, kaya yung sa kisame, mainit talaga po. Pero may paraan pa rin para makatipid. Ang isang household appliance ay mas mataas yung level ng performance o yung condition niya ay sabihin natin akma
doon sa pangangailangan, mas energy efficient yan as compared to doon sa appliance na wala sa kondisyon. Laging linisan ng mga electric fan at aircon. Kapag malinis kasi, mas malakas ang naibubugang hangin. Palitan ng fluorescent light ang mga dilaw na bumbilya. I-unplug ang mga appliances kung hindi naman ginagamit. Para sa mga karagdagang tips, mag-log on sa www.meralco.com.ph. Makabubuti rin ang pagtitipid sa kuryente lalo na sa mga lugar na madalas magka-brownout tulad sa Mindanao. Pero siniguro naman ng Department of Energy na may mga power barges sa Mindanao na kayang punan ang kakulangan sa kuryente roon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. 900 na ang bilang ng mga nagkakasakit ng typhoid fever sa Cebu at 4 sa mga tinamaan tuluyan ng namatay. Nakatutok si Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Halos walang patid ang dating ng mga pasyenteng tinamaan ng tipos sa Tuburan District Hospital. Ayon sa pamunuan ng ospital, mula noong Biyernes, nasa humigit kumulang 900 ang kaso na ng typhoid fever ang naitala sa 151 pasyenteng nakakonfine ngayon. 3 ang nasa kritikal na kondisyon. 4 na ang nasawi. Isa na rito si Anita Marites, Alemania. Ang kanyang inang si Aling Alma na 8 buwang buntis, nagkasakit din. Kumbulsyon naman siya. Nalibang na siya itom ba? Nagsuka siya itom. Ayan, gimo ang tiyan ng sad kuto-kuto. Namaan din ng sakit ang buong pamilyang Bilyarin. Binabantayan sa ospital ng may sakit din si Aling Guillerma, ang kanyang 2 anak at 1 apo. Ang kanilang padre di pamilya hindi na raw nagpakonfine sa ospital dahil walang magbabantay sa kanilang bahay. Kwento ng ilang pasyente, halos 2 linggo silang nilagnat bago nagpa-ospital. Ang kapoy, ganahan bangon, ilagigda. Ang typhus o typhoid fever ay isang sakit na sanhi ng mikrobyong Salmonella typhi. Nakukuha ito sa pagkain o inuming kontaminado ng dumi galing sa taong may typhus. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng tiyan at labis na pagdumi. Sa pinakahuling lab results, positibo sa fecal coliform ang water sample mula sa pinagkukunan ng tubig ng mga residente sa barangay Marmol, Kalanggahan at Alegria. Kaya payo ng mga doktor at mga otoridad, huwag nang kumuha ng tubig mula rito at agad kumonsulta sa doktor pag nakaranas ng mga sintomas. Pagmatngon usa sa ilang pagkaon, limpyo ang ilang pagkaon, unya ang pagpiparar, unya ang mga gamit nga bagalimpyuhan, unya manghinaw gyud sa kamot sa dili pa mukaon, unya kung gamit gali sa kasilyas, manghinaw gyud or manglimpyo gyud. Most of these people dili lagi moduol og ospital kay mahadlok bas gastuan, no? Mapahibaw nga wa sila angay kabalakan, kay wa na sila gastuan sa tambal o sa pag-istar sa ospital. Mula dito sa Cebu, Greggy Magdadaro, Nakatutok, 24 Oras. Sa kaugnay na balita, nagpadala na ng mga doktor sa Cebu ang Department of Health ay para tumutok sila sa pagkalat ng typhus o typhoid fever doon. Binabantayan din ngayon ng DOH sa mga kaso ng dengue naman. Kahit patag-init ngayon, nakatutok si Marisol Abturaman. Nababahala ang Health Department sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-typhoid fever sa Tuburan, Cebu. Sa tala ng DOH, umabot na sa 924 ang biktima. Pinakabatang biktima ang 1 taong gulang na bata. 65 years old naman ang pinakamatandang tinamaan nito. Kung meron silang 54,000, maaring hanggang 10% maapektuhan. So hanggang 5,000 yun. So inahabol natin yun na huwag sanang umabot sa ganung bilang. Nagpadala na ang ahensya ng team ng mga doktor kasama ng mga epidemiologists na tututok sa sitwasyon sa Cebu. Payo ng DOH sa mga taga Cebu, huwag iinom ng tubig na di napakuluan. Kabilang sa mga sintomas ng typhoid fever ay mataas na lagnat o mahigit sa 38.5 na temperatura na minsan daw ay bumababa. Pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, diarrhea o di kaya hirap sa pagdumi. Obserbahan din daw ang dumi. Pag itim daw kasi ito, maaaring may komplikasyon na sa bituka. Maaari magkaroon kayo ng komplikasyon sa bituka kung saan dahil sa pagkalat ng bakterya at ng lason nito ay maaaring kayo magkaroon ng intestinal hemorrhage. Bukod sa typhoid fever, minomonitor rin ng DOH ang kaso ng dengue sa Davao City, Zamboanga City, di pa pang lugar sa Visayas at Mindanao na nakaranas ng pag-uulan itong mga nakaraang linggo. Iba yung ingat din ang payo ng ahensya sa iba pang lugar kabilang na ang Metro Manila. Kahit summer kasi, hindi pa rin daw tayo ligtas sa dengue. Sa tag-araw naman, matinding init, wala ho kayong makunan ng tubig. So ang gagawin nyo, kayo ho'y mag-iimbak. At kung ito'y hindi nyo natakpan,
swerte nun lamok at sila ay may pamumugarang muli. Mahalagang panatilihing malinis sa pangangatawan at sa kapaligiran at oras na makaramdam ng anumang sintomas, agad na magpakonsulta sa doktor at huwag magdoktor-doktoran. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.